mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Ate May, isa sa mga disciples ng ICCF na matatagpuan sa Zamboanga City. Ngayong umaga ito, nais ko ibahagi sa atin ang aking devotion. Minsan sa ating buhay may mga bagay-bagay na dumadating na tayo ay nababahala. Pinapangunahan tayo ng takot sa problemang ating kinakaharap. Minsan pa kahit bilang tunay na Kristiyano, alam natin na kasama natin ang Panginoon sa laban ng buhay ay nagkakaroon pa rin tayo ng takot sa malaking unos na dumadating. Pagsubok na minsay nagpapabagal sa ating gawain at paglago dyan sa Panginoon. Ngayong araw na ito, nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na magbibigay pag-asa, lakas sa bawat hamon ng ating buhay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Lukas, Kabanata 8, talata 23 hanggang 25. At sabay-sabay po nating basahin. Nang sila'y naglalayag na natulog si Jesus, bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig, kaya't sila'y nanganib na lumubog. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising. "Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo," sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malaking alon. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos sinabi niya, "Nasaan na ang inyong mga pananampalataya?" Ang mga Kristiyano ay hindi dapat mamuhay sa isang estado ng takot. Gayunpaman, madalas ginagawa nila ito. Ang problema ng Kristiyano ngayon ay walang pinagkaiba sa mga disipulong ito habang kinikasyon nila ang pangako ni Jesus sa kanila. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat magtanong sa kabutihan ng Diyos, bagkus magtiwala lamang sa Kanya. Dapat silang magkaroon ng buong pagtitiwala kay Jesus. Ang pananampalataya ay hindi automatikong tugon sa mga mananampalataya, ngunit isang bagay na dapat gamitin ng isang tao. May malasakit ba si Jesus sa kanyang mga tao? Oo, ginagawa niya lagi ang sila'y tanggapin, pagpalain at bibigyan ng kapayapaan. Magtiwala sa Diyos na nagpapakalma sa bagyo ng buhay, sapagkat siya ang Diyos ng may otoridad sa lahat ng kanyang mga anak. Sa makatuwid, huwag hayaan ang iyong kalagayan na magdikta sa estado ng iyong pananampalataya. Sa halip, ay magtiwala sa Panginoon dahil alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa kanyang mga tao. Ang lakas ng iyong pananampalataya ay hindi madidiktahan ng hagupit ng kapalaran, bagkus maging mas matatag sapagkat kasama mo ang Diyos. Para sa inyo na kasalukuyang nasa unos ng kaguluhan sa buhay, ang pangako ng Diyos ay mabuti para sa inyo. Kung kayo ay matyaga sa panalangin, si Jesus ay makikipagpulong sa iyo at tutugunan ang iyong mga panalangin. At tulad ng mga disipulo sa talatang ito, mamamangha kayo sa otoridad ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na sa langit, Ika'y aming sinasamba, Ika'y aming dinadakila. Nararapat ka sa lahat ng papuri, Panginoon. Ngayong araw na ito, Ika'y aming pinapasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong grasya na ibinigay sa amin. Salamat po sa pag-asa, salamat sa pangako na ibinigay niyo sa amin na hindi niyo kami iiwan. Panginoon, hinihiling
po namin na kami po ay bigyan niyo ng lakas na harapin ang hamon ng buhay. Gaano man ito kahirap, alam namin na amin ito malalagpasan kasi kayo po ang kasama namin. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa bawat desisyon, direksyon ng buhay na aming tatahakin at ika'y manatili sa aming mga buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw!